Magandang hapon po sa inyo. Magsilog po tayo natin kung kasabihin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aaral sa lisang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang ating handog. Luha na aming pinapagura ng pag-ulat ng mga kaloob na ibigay. Basbasan mo kami sa aming mga handog. Gawin mo kami nasakapan sa pagpapalagan at Panginoon Halian. Amen. Magsitayo tayo. Tayo po ngayon ay nasa unang linggo ng Kwaresma at ang mamumuna sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Luigi Castilla. Sabayan natin ng koro sa pag-awit. Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga banal at sa inyong mga kapatid na lubha ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa... Ngunit dumating ang panahon na ang kanya'y naging malaki at makapangyarihang bansa. Hindi mabuti ang ginawang pakikitungo sa amin ng mga Ehipsyo. Pinahirapan nila kami at inalipin. Kaya dumulong kami sa inyo, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. At dininig ninyo kami. Nakita ninyo ang aming pagdurusa, ang kahirapan, at kaapihang dinaranas. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, ng mga kakilakilabot na gawa at mga kababalaghan, inalis ninyo kami sa Ehipto, at dinala sa lupaing itong sagana sa lahat ng bagay. Kaya narito ngayon, Panginoon, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupaing ibinigay mo sa amin. Pagkasabi noon, ang dala ninyo'y ilalapag sa harap ng altar, saka kayo luluhod upang sambahin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon po ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Poon po ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Siyang naghahangad ng pagpupok ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Mokat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Poon po ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan.
Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sa ang dako, ikaw maparoon, tiyak, iingatan. Puon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente, liyong mababangis. Puon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilandin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil, ay sasaklolohan. Aking ililigtas, at ang bawat isa ay pararangalan. Puon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Tinatawag tayo ni Apostol Pablo na ilagak ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoong Hesukristo na nagpakasakit, namatay at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Ang ikalawang pagkasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin, ang salitang pinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napawawalang sala. At nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat, at Siya ang nagkakaloob ng Kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat at magpigay-galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon At sumayo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyong Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang. At sa loob ng 40 araw ay itinukso ng Diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng Diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito. Ngunit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao.
Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito. Wika ng Diablo, pinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kahit kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem. At sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan kanila upang hindi ka makisog sa bato. Subalit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos siyang tuksuhin ng Diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po mga kapatid. Ang ating pagdiriwang ay ang unang linggo ng Kwaresma. Dito ay nagsimula ng pagpaparit sa atin ng Apo. Miyerkules din si Misa at kasabay ang ating pag-aayuno. Si Jesus sa loob ng 40 araw at gabi ay nag-ayuno, fasting. Kaya nga doon siya sa disyerto at siya ay tinukso ng demonyo. Dahil alam niya na gutom si Jesus, hindi kumain ng 40 days. Kaya sabi ng demonyo, ang bato ay gawin mong tinapay. Hindi ba? Gutom ka. Pero ang sagot ni Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. So hindi siya nagpasakop sa demonyo, hindi siya nahulog sa tukso o pangaakit ng Diablo. Mga kapatid, meron pong tatlong mayor na tukso sa ating buhay. Una ay ang tungkol sa kayamanan. Ikalawa, ang kapangyarihan. At ikatlo, ang kabihawahan. Ito po ay hindi masama, di ba? Ang kayamanan ay maganda at mabuti dahil ito ay magpapaunlad sa tao para mabuhay siya ng maginhawa at hindi siya magutom. Di ba? Walang masama dito. Wala rin masama sa kapangyarihan dahil ito ang paraan upang magkaroon ng kaayusan, pagkakaisa. Kung ang namumuno ay matuwid at wasto, magkakaroon ng order, kapangyarihan ang kailangan. At ikatlo ang kaginhawaan, hindi rin ito masama dahil ito naman talaga ang nais ng Diyos. Bigyan tayo ng pagkakawang buhay. Pero kailan ito nagiging masama? Kung mayroon ng kalabisan. Halimbawa, kung ang kapangyarihan ay nag-uudyok sa atin na magkaroon ng pride o yung mapagmataas at tayo ay nagmamaliit na ng ating kapwa, ng mga nakabababa sa halip na gamitin sa wasto, ang ating katayuan ay tayo ay nangunguna sa pang-aabuso at nawawalan ng malasakit. At halimbawa din doon sa kayamanan. Kapag tayo marami ay busog sa material na bagay ay maaaring talikuran natin ng Diyos at sabihin natin na hindi ko na kailangan ng Diyos. So, ito ang maglulog sa atin, magpipitbit sa atin sa kasamaan. Ganun din ang kaginawaan. So, ito ay mabuti, subalit maaari tayong kontrolin ng mga ito. Sa halip na tayo ang mag-control sa kanila. Ang nais ng Diyos, tayo ay maging tagapangasiwa, caretaker ng kayamanan, caretaker ng kapangyarihan. Dahil tayo yung tao, sa lahat ng nilikha ng Diyos, tayo ang nangangalaga sa lahat ng ito. So tayo ay katiwala ng Diyos. Sa madaling sabi, ano man ang hawak nating kayamanan, yan ay pansamantalang ipinahiram lamang sa atin at samantala dahil yan ay pinapagamit upang matulungan natin ang kapwa, upang mapabuti ang buhay ng ibang tao, upang magkaroon ng pag-unlad ang komunidad. So hindi yan para sa sarili mo lamang. Ang biyaya na tinanggap natin
We are caretakers, we are stewards, tagapangalaga, tagapangasiwa. Sa madaling sabi, lahat yan ay pag-aari ng Diyos. Maging ang buhay mo ay pag-aari ng Diyos at ang Diyos ang nakakaalam kung hanggang kailan kukunin sa iyo ang buhay mo. So, ngayon, si Jesus ay tinukso ng Diablo. Ang tukso po ay kakapit ng bawat isa. Habang tayo nabubuhay ay hindi tayo makakatakas dito dahil ito ay kabuntot natin. Kahit kayo ay natutulog lamang sa kwarto nyo, nasa iyong silid. Kahit kayo ay nasa loob lamang ng simbahan, habang kayo ay nagdarasal, naroon ang tukso. Dahil tayo ay tao at tayo ay binubuo ng material and spiritual. We are material and spiritual being. Kaya nga, maging si Jesus ay tinukso ng Diablo. Dahil siya ay tao rin na tulad natin. Pero, hindi siya nagpatalo dito. Siya ay nagwagi laban sa pang-aakit ng demonyo. Alam niyo, kapag kayo tinanong, ano ba ang itsura ng Diablo? Ano ang nasa imagination po ninyo? Ang Diablo ay pangit, nakakasuklam, nakakatakot, pero ang Diablo ay tuso. Bakit? Papaano siya magiging kaakit-akit sa atin kung magmumukha siya nakakatakot? Di ba? Kailangan niya maging kawili-wili sa atin. Tayo ay dapat maakit niya. Kaya siya ay mag-iibang anyo. Sa anyong kaakit-akit. So, ibibigay niya sa atin ang comfort. Ibibigay niya sa atin ang kayamanan. Ibibigay niya sa atin ang kapangyarihan. Kasi ito ang ating ninanasa. Ito ang gusto natin. Ito ang magbibigay sa atin ng buhay na masaya, maligaya. Diba? Yun ang gusto ng tao. Kaya naroroon ang demonyo sa mga bagay na kaakit-akit, maganda sa ating panlasa at maginhawa sa ating pakiramdam. So, yun ang panunukso at yun ang pamamaraan ng Diablo. Pero, hindi dapat tayo magpaalipin dito. Sabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita na ibinibigkas o sa salita ng Diyos. Sabi rin niya, ang kapangyarihan ay ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran. So, ang kapangyarihan ay naroon sa Diyos. So, sa mga tweet ko, mga kapatid, sa ating pagnilinay, paglalakbay, panahon ng Kwaresma, panawagan para sa pagbabagong buhay, conversion at pagtalikod sa kasalanan, alalahanin natin ang salita ng Diyos. Ito ang ating baon. Ito ang magpapalakas sa atin. Si Kristo ay kanyang napagtagumpayan. Ang pang-aakit ng Diablo, naway tayo sa ating taimtim na panalangin at matibay na pananampalataya ay malampasan ang bawat tukso. Paayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako. Namaligawa ang langit at lupa. Sumasampalataya ang Panginoon sa Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawag tao siya ng aking Espiritu Santo. Ipinanganak sa pamilya, pinagpakasabi ni Porsio Pilato, pinako sa krus ng bayan ng Hindi, nanabaw sa kinalooban ng mga lima, mga ikaw araw na buhay ng magmuli, umakyat sa langit, malulog sa kanan ng Diyos ang mga pangyayahan sa lahat. Doon magmumula ang palilito at hukom sa nabubuhay at namatay ng tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa samahan ng mga banal, sa pagkawalan ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng pagiging ng patay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Piniling namin sa iyo ngayon, Ama, na patuloy mo kaming gabayan upang mapaglabanan namin ang mga tukso sa aming buhay. Buong tiwala kami. Dumadalangin, Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa simbahan,
Makasumpong nawa sila ng lakas kay Jesus na sa tuwing sila'y nasa bingit ng pagsuko sa tuksong mamuhay ng taliwas sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, panatagin mo kami sa iyong pagpili. Para sa mga namumuno sa aming pamahalaan, pumawin mo nawa sila ng iyong dakilang pag-ibig upang gamitin nila ang kabal ng bayan sa mga programang kapaki-pakinabang sa mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpili mo kami sa iyo. Para sa mga naghahanda sa pagtanggap ng binyag, tulad ng ating Panginoong Hesus, lagi nawa nilang piliin ang tama, mabuti, at kalooban ng Diyos sa tuwing humaharap sila sa tukso ng demonyo. Manalangin tayo. Panginoon, panatagin mo kami sa iyong pagpili. Para sa mga kapatid naming pumanaw, kahabagan mo nawa sila upang ganap silang makasapit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, panatagin mo kami sa iyong pagpili. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, pagkakabili mo kami sa iyo, Panginoon. Ama, ikaw ang aming matibay na tanggulan sa harap ng bawat tukso't pangamba. Patuloy mo kaming ipagsanggalang at panubayan upang makapamuhay kaming banal na naaayon sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsibo na po ang lahat. Inanyayahan ang lahat ng magbigay ng kaloob o balikhando na kuminda ng isa sa gitna para sa pag-aangay. Panalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aaral natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ang Panginoon itong pakahain sa iyo ng kamay, sa katuloy na karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sangkayaan ng banal. Ama namin lumikha, gawin mo kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsimula ng banal na panahon ng 40 araw ng paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo nito, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Hanapan na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaysa niya ay maging malaya kami sa pagdulo
Sa kapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat ng kalangitan, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisihawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagtunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Milo Hubert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahintay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalaw sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na panugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararaman mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hiniling namin kami niya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming ginalalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang pagpapahayag, ang kapulihan, at kapaluman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, marapat-dapat na magkabay sa iyo, sa isang salita ng
Magsilod po ang lahat at ating basahin ang panalangin kay Apostol San Andres. O malulhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanilang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang nagkaya sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging taga-sunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan ang buong puso dito lang namin masundan si Jesus at ang kanyang mga guro. Turuan mo kami mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo ng aning siyang sama-sabang ibigin at pag-impuran. Tulungan mo kami matutuhan ang hulugan ng pagpapakasakit ng Kristo sa krus nang malugagin nawa namin pasanin ang aming mga krus sa araw-araw ng walang pag-alinlangan. Bagitin ang mga kaibigan. Ang maraming makapangyarihan kami nakikiusap na iyong pagulakan sa libing namin kami labing pinalangin sa iyong harapan. Ni Apostol San Andres, naraman at manasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Andres, panalangin para sa mabilis sa paggaling ni Pope Francis. Mapagmahal ang kapatid Ama, kami lumulubog sa iyo at inikinig na linapin mo ang iyong lingkod na si Pope Francis. Haplusin mo siya ng iyong habag at kaaliwan. Pagalingin mo siya at bigyan ng bagong lakas sa isip, katawan at diwa. Paligiran mo siya ng iyong kapayapaan at suporta mula sa panalangin ng iyong bayang banal. Ipinagkakatiwala namin si Pope Francis sa iyong mapagpilong na pag-ibig sa tulong ng mga doktor, nurse at medical professionals na kumakalinga sa kanya. Pinikilig namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maria, mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. Magsilay na po ang lahat. Manalangin tayo. Ang aming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain iyong bigay ay tumanggap ng pagpalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalap ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkain nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin. Ama naming mapagmahal, ipagtanggol mo lagi sa lahat ng masama ang iyong sambayanan upang malayang makapaglingkod sila sa iyo at panatilihin mo sila sa pagkukup mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Tapos na ang banal na misa, umayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Tayong lahat
Amen.